Unang beses ko pa lang ito na magbabahagi ng karanasan, kaya sana po ay mapakinggan nyo tungkol sa isang kilalang bully sa school namin noon na tawagin na lang nating Hazel. Mahilig po siyang mangasar, lalo na sa mga mahihina ang ulo tulad ni Britney. Kaibigan ko si Britney, kaya naging saksi ako kung papaano siya paglaruan ni Hazel at pahiyain sa harap ng maraming estudyante. Wala naman magkalakas loob na sawayin o kalabanin si Hazel dahil anak siya nung mathematics teacher namin na kinatatakutan din sa school si Britney. Ang paborito niyang asarin dahil sa itim ng balat nito. Kulot yung buhok at pinakatahimik sa school. Madalas ay nakikita kong palihim na lang na umiiyak yung kaibigan ko hanggang isang beses. Nagtaka kami dahil nakita namin si Hazel na naglalakad na. Para bang wala sa sarili kahit nasa loob na ng klase, ay nanatili lang siyang tahimik at tulala. Tapos nakita ko siya na kinakayod ng kuko niya, yung desk. Magkalapit lang kami ng upuan, kaya sinaway ko siya dahil nakakangilo yung ginagawa niya. Pero hindi siya tumigil. Parang wala siyang narinig. Kaya sinumbong ko na siya sa teacher namin, kaso maski yung teacher namin ay hindi siya napatigil hanggang pinatawag na yung nanay niya na teacher din namin saglit na tumigil si Hazel. Pero kinabukasan pagpasok ulit niya sa school ay ganun ulit ang ginawa niya at nanatili lang din siyang lutang sa gitna ng pag-awat namin sa kanya. Bigla na lang nanlisik yung mga mata niya, tapos tumawa siya ng tumawa ng walang tigil. Kinilabutan kaming lahat dahil sa pag-aalala ng mga guro na lumikha na rin ng takot sa aming mga estudyante, ay dinala nila sa albularyo si Hazel. May mga nagsabi na baka raw yung nanay ni Britney ang may gawa dahil sa ginagawang pang-aapi ni Hazel sa anak nito. Baka raw kinukulang. Pero ang sabi naman ng albularyo, hindi ko alam ang nangyayari kay Hazel, kundi sanib sinasaniban daw ito ng engkantong naninirahan sa loob ng paaralan, usap-usapan sa eskwela, na habang ginagamot daw ng albularyo, si Hazel ay tinangka nitong tumakas, nagtatakbo raw ito sa gubat. Buti na lang at naabutan ng albularyo at saka ito ginapos para magamot ng maayos. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nilipat na ng school si Hazel. Pero balitang hindi na bumalik ang sigla nito. Lagi pa rin daw nakatulala at ayaw na may kasama. Masayang bati po sa inyo. Hayaan niyo pong maikwento ko ang bahagi ng buhay ko nung nakaranas ako ng sobrang takot dahil sa nangyari sa kasamahan ko sa tindahan ng mga damit. Ako nga pala si Nora, malaking tindahan po ng ukay-ukay dito sa lugar namin. Ang pinagtatrabahuhan ko 7 kaming tauhan doon. At isa po ay bagong pasok lang na itago natin sa pangalang Jewel. Siya yung pinakabata sa amin, kaya siya rin ang pinakamasiglang kumilos. Mahilig din siyang magpatawa, kaya kinatuwaan namin siya isang hapon. Malapit na kaming mag-uwian, inutusan ko si JW na pumunta sa bodega. Meron lang akong pinakuha sa kanya yung bodega. Nasa loob lang din yun ng tindahan, isang silid kung saan nandun yung mga stocks namin. Nagtaka ako kasi ang tagal, bumalik ni Gui, kaya pinuntahan ko na pagpunta ko roon. Nagulat ako kasi ang dilim, hindi man lang niya yung ilaw. Paano niya makikita yung pinapakuha ko? Naisip ko, baka naman nakalabas na siya. At sa kabila lang dumaan, kaya hindi kami nagkita. Sinara ko na yung bodega at bumalik ako sa pwesto ko. Pero wala pa pala roon si Jewel. Wala naman akong ibang mautusan dahil may kanya-kanyang ginagawa. Yung mga kasamahan ko, kaya ako na lang ulit ang nagpunta sa bodega. Pagbukas ko ng ilaw, nagulat ako nang makita ko si Jewel na nakapatong sa mataas na bunton ng mga kahon. Nagtaka ako kung papaano siyang nakaakyat doon. Nakangisi siyang nakatingin sa akin habang kumukuya ako'y paong mga paa niya. Tapos bigla na lang siyang pumalakpak ng pumalakpak. Walang tigil, muntik na akong himatayin. Pero nakuha ko pa ring sumigaw. Kaya agad na naglapitan doon yung mga kasamahan ko. Nagimbal din sila sa nakita nila, yung mga kasamahan naming lalaki. Lakas loob silang lumapit para ibaba si Jewel sa bunton ng mga kahon na ibaba naman nila. Pero nung makababa na ito ay bigla namang nagpumiglas sa pagkakahawak nila at pinaghahagis ang lahat ng damit na mahawakan niya. Nagkagulo na talaga kami dahil walang makaawat kay Jewel. Nagwawala talaga siya na parang tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Wala pa naman doon yung amo namin. Dahil sa nakakatakot na galaw ni Jewel, ay napilitan yung isang kasamahan naming lalaki. Nasuntukin siya ng malakas para makatulog. Bumalandra nga siya sa sahig ng wala ng malay. Habang walang malay ay tumawag kami ng pari. May malapit namang simbahan doon,
na walking distance lang ang so wala yung pare sa simbahan. Kaya kaming magkakasamang na lang ang nagsama-samang nagdasal. Pinaikutan namin si Joel nung magkamalay. Siya ay wala naman siyang matandaan sa nangyari nung malaman ng amo ko ang nangyari kay Joel, ay pinagpahinga na muna ito. Hindi na muna pinapasok tapo. Pinabendisyunan yung bodega, hindi na namin nalaman kung ano ang sumanib kay Joel. Basta sigurado kami na nasa niban siya base sa mga naging galaw niya. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Ram, may nakakatakot po akong karanasan. Na ngayon ko lang maibabahagi sa iba, itong kwento ko po ay nangyari sa panahon na sobra akong nakaramdam ng depress sa buhay ko. Lugmok ako noon sa problema. Dahil kung kailan manganganak ang misis ko, ay tsaka naman ako natanggal sa trabaho. Sinundan pa ng bagyo na sumira sa mga pananim namin. Sobrang problemado ko noon, naiisip ko na nangang wakasan na lang yung buhay ko. Mahina po kasi talaga ang loob ko nung mga panahon na yon. Isang gabi habang nakahiga ako at nag-iisip ng problema, bigla na lang akong nakarinig na parang may bumulong sa tenga ko. Una hindi ko pinansin dahil naisip ko baka insekto lang. Maya-maya ay narinig ko na naman at sa pagkakataong yon ay parang tinawag na yung pangalan ko. Kaya napabalikwas na ako ng bangon, nakita kong mahimbing nang natutulog yung asawa ko sa tabi ko. Kaya sigurado ako na hindi siya ang tumawag sa akin. Tumayo ako lumabas ng silid at nagpalingalinga nga sa sala. Pinuntahan ko ang kwarto nila nanay at tatay, kurtina lang ang tabing noon. Kaya nasilip kong natutulog na rin sila. Pabalik na ako sa kwarto namin nang marinig ko na naman yung mahihinang bulong sa tenga ko na bumabanggit ng pangalan ko. Kinalkalikot ko yung tenga ko. Pero lalo ko lang narinig yung mga pagbulong na yon hanggang sa mamalayan ko na lang na palabas na ako ng bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Noon ko lang naranasan yung gising ang diwa ako. Pero para akong nasa panaginip, kumikilos yung katawan ko na parang may sariling buhay. Yung kahit ayaw ko ay tuloy pa rin ako sa paghakbang. Parang may ibang nagpapakilos sa katawan ko. Natakot na ako dahil hating gabi na noon binaybay ko ang daan patungo sa bukid tapos huminto ako. Sa putikan at doon ako nagbungkal ng nagbungkal. Takot na takot ako, nangingilabot ako sa ginagawa ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Basta patuloy lang ako sa pagbungkal bandang madaling araw. Na nung umuwi ako sa amin, nakatulala lang ako na biglaong asawa at ang mga magulang ko nung makita nila akong nakaupo sa sala, wala sa sarili at puro putik ang katawan. Alam kong nangyayari pero ayaw kumilos ng katawan ko at ayaw ding bumuka ng bibig ko para magpaliwanag. Pakiramdam ko talaga noon ay nababaliw na ako. Kita ko yung sobrang pag-aalala nila sa akin nung sumunod na gabi ay ganun na naman ang ginawa ko. Mga 3 gabi akong ganoon naghuhukay sa bukid. Gamit lang ang mga kamay ko at nananatili akong tulala. Kaya dinala nila ako sa simbahan. Ang sabi nung pare at ilang mga nakakita sa akin ay, malamang daw sinasaniban ako ilang linggo. Akong nagsimba. Noon talagang namanata ako. Kalauna ay tumigil din yung kakatwang ginagawa ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ba talaga yung nangyari sa akin.